Ang ganda naman dito. Bakit ganun, kuya? Huwag na natin ipalabas to. Since hindi ako nakasama nung nag-banana boat sa na AC, sakay na ako ngayon dito. Sa USA. JSM travelers, mahilig ba kayong mag-throwback? You know, reminiscing the past, especially if it's a good memory? Well, Team Throwback, yan ang gagawin natin ngayon. And it's not just through pictures and videos dahil pupuntahan natin ang isa sa mga pinakasikat na resort at heritage destination sa Bataan, kung saan tila mapapa-time travel ka sa Pilipinas more than 100 years ago. Tara natin magliwaliw Para may at tour bus po magpakasasa sa ganda ng Las Casas Filipinas de Acosar. Ay, alam niyo po ba, sa bahay ko hindi masasama. Ayun. Kung akala ninyo ay past is past, well, isip-isip. Kasi ngayon may experience natin ang sinaunang ganda, arkitekto, kultura at itsura ng lugar na ito, ng mga bahay dito sa Las Casas sa Bataan. Ano pang hinihintay natin? Let's go! To reach Las Casas Filipinas de Acosar, sumakay lang ng bus papunta sa Balanga Bus Station. Mula rito, mag-jeep naman papuntang Bagak at dumiretso sa Filipino-Japanese Friendship Tower. And from here, pwede nang mag-tricycle. Around 400 hectares ang laki ng Las Casas Filipinas. And if you think na medyo familiar ang vibes ng lugar, marahil ay napanood yun na ito sa mga pelikula dahil sikat na location ito o set ng mga maraming period films and TV shows. At ngayon naman, JSM Travel and Tours ang may karangalan na ipakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang kagandahan ng Las Casas Filipinas de Acosar gamit ang balsa. Ang ganda! So, ang Las Casas, meron silang sarili nilang version ng balsa. Ang balsa is a Filipino bamboo raft. Ang version ng Las Casas ay mas malaki, gawa siya sa fiberglass at syempre motorized and modernized na siya. Ang nakakatawa pa dito sa balsa na to, isa sa mga tours na pwede niyong gawin ay kumain at uminom habang iniikot ninyo at ine-enjoy ninyo ang ganda ng lugar na ito. Like the old Manila po. Ganda Kung nito. na-preserve ang Manila. That's one of our very special house, Casa San Juan from San Juan, Batangas. That's the most authentic house po namin. Tinayo po yung bahay year 1920. Ang balsa tour ng resort ay isang relaxing boat-style ride na umiikot sa kanilang man-made canals at Umagol River. Replica po yan ng lumang simbahan from Balanga, Bataan. Replica po siya ng St. Joseph Cathedral. Similar to the Seine River Tour of Paris, this experience offers a unique perspective of Las Casas Filipinas' collection of heritage houses, bridges, at iba pang architectural wonders. At ang pinakamatandang bahay po natin sa ngayon ay ang Casa Mahayhay. Mahayhay Laguna. Mahayhay, Laguna. Yes po. 1744 po yan, itinayo. Ang tawag po dyan sa Mindanao, sa mga ganyang uri ng house, Torogan House. Torogan. Yes, tulugan. Napakaganda talaga dito. Ay, beach! West Philippine Sea. West Philippine Sea. Yes. Let's go! Ang bayan ng Bagak, kung nasaan ang Las Casas Filipinas de Acosar, ay kilala bilang isang fishing village. Kaya naman dito sa resort, pwede ka ring mamuhay just like the locals at mangisda. Since hindi ako nakasama nung nag-banana boat sa na AC, sakay na ako ngayon dito. Char. Hindi. Joke lang. Now in my
ay fishing era. Yan ang isa sa mga pwede ninyong gawin dito sa Las Casas ay ang mag-fishing. So excited ako na makita kung ano-ano ang mga isda na mahuhuli ko ngayong araw. So samahan niyo ako. One, two. Ay! Bakit? Di ba dapat gaganon siya? Okay. Ganito. Wait lang. Trial lang yon. One, two. Bakit ganon, kuya? Dapat sabay. Totoo ba? Huwag na natin ipalabas to. Yan. One eternity later. Ay! Hipo! Pero hiwa na siya. Hintayin na lang natin siya. Diba? Mas madali. Lilipat tayo ng location. Baka sakaling dito, sa kabilang side, meron. So, I guess, dahil sa wala tayong nakuhang fish, hayaan na natin yun. I-let go na natin. I guess, I'll call it a day. Kailangan ko nang kumain. Hi, guys! Isa pang tour na pwedeng gawin dito sa Las Casas, Pilipinas ay ang kanilang workshop tour, kung saan mapapasabak ka talaga sa paggawa ng traditional Filipino crafts, gaya ng wood carving, brick making, fiberglass mosaic, terracotta roof tiles production, and more. And of course, you'll be in good hands dahil skilled local artisans talaga ang magtuturo sa iyo. So ngayon makakasama natin si Ate Maricel. Iikot niya tayo sa kanilang workshop. Gumagawa sila ng mga tiles sa mga mosaic. Ate Maricel, yung mga ganyan, gaano katagal ginagawa? At saka ilan ang gumagawa ng mga itong ito artwork po, na to? halos mga 20 person po yung gumawa niyan. 20 persons. Gaano po katagal? Kulang-kulang po mga 2 months. Saang parte ng Las Casas ilalagay? Nakaplano po siya kaso nga lang po, hindi po natuloy yung paglalagyan niya. Kaya dinisplay na lang po namin siya. Para may purpose po sa hindi siya masayang. Ay, alam niyo po ba, sa bahay ko hindi masasayang. Ayun. Ngayon, ang nangyayari, ito ang pinaka-pattern ninyo, yung drawing, tapos doon nyo isusunod. Opo. Wow! Sino ang pinakamatagal sa inyo dito? Kami po. Kayo. Ilang taon na, Ate Maricel? 15 years. Paano po binago ng paggawa ng mosaic tiles po ang inyong life? Kamaya ka pa, It's ha? hard! Joke. Nakakatulong po sa pamumuhay ng aking pamilya para matulungan ko yung asawa ko, masuportahan yung pang-araw-araw ng pamumuhay. Ilan na po ang anak ni Ate Dalawa po. Maricel? Parehas na po silang college ngayon. Oh my gosh! Kaya so, biruin mo, talagang 15 years mo pursue itong po. ginagawa. Pareho sa silang college. Oh. Sa ilang taon na lamang ay gagraduate na. First year pa lang po sila eh. So, konti na lang. 3 taon na lang, gagraduate na. So, malaking bahagi po ng kanilang journey Opo. ay itong inyong... Susuportahan ko po, nakapagtrabaho ko. So, meron lang akong moment na... Hindi kasi ito yung first time na napunta ako dito sa Las Casas. Nabisita ko na sila back in, if I'm not mistaken, early 2020 or late 2019, no? Isa sa mga tiles na nakikita nyo ngayon dito ay contribution ko. So, ito na yon. Natapos na rin siya after 5 years. Nagkita ulit kami. JSM Travel and Tours! Gaya ng inspiring local artisans natin, are you starting a business? Don't worry, we got you. With OnePay Power Partner Program, we'll help you set up the business guide on daily operations and make sure OnePay outlets run smoothly. Take the first step and we'll do the rest, ensuring your franchise sails smoothly to success.
star, or should I say stars of the show ang Las Casas Filipinas, it would have to be their collection of more than 60 heritage houses. Ito ang mga totoong bahay built in the 17 and 1800s na dinisassemble mula sa kanilang original locations sa iba't ibang panig ng Pilipinas at muling binuo sa loob ng resort gamit ang original source of materials at construction method ng panahong iyon. Bahagi ito ng conservation at restoration efforts ng mga may-ari ng Las Casas Filipinas, ang Pamilya Acuzar. Kaya naman ang meaning talaga ng Las Casas Filipinas Acuzar ay ang mga bahay sa Pilipinas ni Acuzar. So, isa po sa mga bahay na aming binibisita po dito sa ating heritage tour ay ang Casa Luna po, galing ng Luna, La Union. So, tinayo po itong bahay nito taong 1850 sa pagmamayari po ni Don Promitivo Novicio, ang tsuhin po ng magkapatid na Luna, si General Antonio Luna at si Juan Luna, one of the Philippine Master of Arts. At taong 1940s po, yung bahay na to ay nagsilbing garrison o headquarters ng United States Armed Forces in Northern Luzon. Dito po nila plinano paano dadakipin si General Tomoyoki Yamashita. Yung treasure? Pinuno na sandatahang hapon. Naisip ko, Yamashita's treasure. Yes po. So dito sila nagplan. Yes. So ngayon po ginagamit po namin to bilang antique museum para sa mga antigong collection po ng Pamilya Acuzar. So dito sa ibaba, may makikita na kayong mga ilang mga collection po ng Pamilya Acuzar. Katulad po ng mga lamp na yan. Nakikita nyo din po dito, banda roon, ang mga barber's chairs. So, halos lahat po ng inyong makikita dito sa loob ng bahay ay mga antigong collection po ng Acuzar family, including po yung mga bust ng national heroes natin, yung mga cabinets, yung mga musical instruments, even yung mga furnitures. And if you notice, napakaraming pictures na naka-display ngayon dito sa bahay. Mapapansin niyo po na common sa mga kababaihan na nasa larawan, most of the women po, hindi sila nakangiti. Bakit? Ang rason po, ang pagngiti po kasi noon sa mga kababaihan ay sign po siya ng flirting. Pag giningitian niyo po yung lalaki na hindi niyo kilala, ibig sabihin daw po inaakit niyo siya. Talaga ba? Ang judgmental naman. Agad, nangaakit na agad. Hindi ba pwedeng friendly lang? Okay. So, nung araw gano'n. Ito po ang tinatawag nila dito noon ay planchang di paa, prinsa di paa clothes, Magalan English, also known as foot press or planchang pagulong. Dito sa may kahoy na ito, so dito po iro-rolyo ng maayos yung mga damit po natin, okay? And then pagkatapos po niyan, pagpapatungin niyo po yung dalawang kahoy, makikita niyo po dito sa unang kahoy sa may ibabaw, may butas po yan. Ang paa niyo po ay ilulusot niyo dito sa butas, tapos yung ikalawa sa may ibabaw po niya. Pagkikis-kising nyo ng ganyan ang dalawang kahoy. Pinaka-challenging na part po dito, matagal siya. Ang isang damit po inaabot ng 3 hanggang 4 na oras. Wow. Naku, ito na yung oras ng pagkapahiya ko. Yun. Surfing USA. Na-joke lang. Uy, hindi. Natural ka, ma'am. Ang galing mo. Kung i-hire niyo po ako bilang planchadora, pero ora po ang aking fee. Opo. Ang mga sartin. Ano yun? Yung mga kasangkapan po noon. Sartin? Sartin, opo. Same materials with arenola, di ba? Buti hindi mo mako-confuse, ano? Kasi parang parehong-pareho ang itsura. Ito po yung mga diuling na plancha. Oh my gosh, ang bigat talaga. Ayan. So, ang kauna-unahang planchang diuling po, nagsimula po talaga yan with this one. Okay. So, ang tawag po dito ay prensa de corona. Or minsan, tinatawag po siya na prensa. So, dito sa ibabaw dyan nyo po ilalagay yung charcoals nyo. Tapos, dito po, sususukan nyo po siya ng kahoy to serve as your handle. Kasi nga, it's made out of metal. Mag-iinit, mapapaaso po kayo. Kung on a budget ka naman, merong 120 rooms dito sa Las Casas, Pilipinas na nag-feature pa rin ng traditional Filipino interiors. Uy, wow! Yan. So, itong room na to, Ma'am Dayan, this is good for how many? This one is good for 2 packs po. Ayan. So, malambot. Nantok ako. And then, ito naman ay Toilet po at shower room. yan. Meron silang shower at na may heater na yan. Meron tayong shampoo, may soap ka, may vanity kit, toothbrush.
Ayan. Tapos, meron ka ng libreng kape, meron ka na rin ditong electric kettle, tubig, and then meron kang television. At ang room na ito ay nagkakahalaga ng... For the rates po, check nyo na lang po sa website namin, ma'am. Okay, ito ang kanilang website. Ayan, Yeah, pakicheck so, na lang Las dyan. Casas po. So, ang kasunod naman po natin na bahay na papasukin po ay ang Casa Binondo 3 or ang Casa Bizantina. Isa po sa mga first class na hotel po namin, premier casa dito sa Las Casas. Wow! So, ito po yung lobby. Okay. Casa Bizantina po yung kauna-unahang tatlong palapag na bahay na tinayo noon sa Binondo, Manila. So, ngayon po, ito yung nagsisilbi namin one of the first class hotel, one of our premier casa. Meron siyang 7 kwarto. Kaya pong okupahan ng 16 na katao. May isang malaking dining room dito. Yes. Isang malaking dining room na good for 16. Tapos may courtyard sa labas. May sala dito. Kapasok tayo. Oh, ang ganda. Ang laki. Parang naman magkagalit yung mag-stay dito ang layo. Ayan, tapos pagka gusto mong, yan lang, mag-relax, bubble bath. Ang ganda ng kanilang shower and closure. Hello! Sa pagkakataong ito, balikan naman natin ang isa sa elite casas ng lugar, ang Casa Unisan. Dahil dito, pagbubuksan ka ng pintuan ng kusina ni Nanay Maria. Ayan, patuloy pa rin tayong nagliliwaliw dito sa Las Casas at makakasama natin ngayon si Chef Danny, ang kanilang executive chef. Chef, sino si Nanay Maria? Si Nanay Maria po, siya po yung mother ng owner na ni Mr. Resalino Acosar. Ano-ano po ba yung mga putahe na i-expect ng mga guests natin dito sa kusina ni Nanay Maria? Meron po tayong chicken binakol. Okay. It came from the Western Visayas. Tapos meron po tayong pork halang-halang. Meron din version na pwede silang gumawa ng chicken or pork. So dito, ang minino namin dito is pork. Meron tayong kare-kare. And then, ito po ay ang... Yan po yung grilled squid natin. Grilled, Pwede yun ang opo. pusit lumot na tinatawag namin. So, we marinated na sa soy sauce, calamansi. Ayun. Ngayon, pagka nag-grill po namin, yung pinag-marination niyan, inire-reduce po namin yon. Tapos, sinosauce namin para yung lasa niya nandoon pa rin. Chef, sa totoo lang, sobrang excited na ako na subukan itong mga prepare mo. So, JSM Travelers, ano pang iniintay natin? Let's eat Kain na. na! Imaginein mo na tinola, pero manamis-namis yung sabaw at dahil yan sa coconut juice. And what's nice is meron ka pa talagang makikitang coconut meat. Yung squid nila dito, sobrang lambot. Masarap na nga yung timpla nito. Sobrang sumakto yung sauce na ginamit nila na sausawan o kapareha ng squid. So anyways, GSM Travelers, kakain na muna ako. Kung may time kayo, bumisita kayo sa Las Casas Pilipinas de Acosar, sa kusina ni Nanay Maria. At ito ang top picks ko para sa inyo. Bye! Kung gusto nyo naman ng mix of the old with something new, Las Casas Filipinas can also offer you a thrilling ride by land dahil meron silang mga for rent na golf carts, bicycles, and more. Kaya naman, mala back to the future ang gagawin natin. Pero instead na kotse ang ipang-iikot natin sa mga heritage houses at cobblestone streets ng Las Casas Filipinas, mag-ATV na lang tayo. Doon sa medyo rugged. Let's go! Bukod sa ATV, you can also book a kalesa ride, cultural show, spa treatments, and other fun activities dito sa resort.
ba, JSM Travelers, napansin ko kanina na habang gumagabi dito sa Las Casas, Pilipinas, gumaganda rin ang mga tanawin. Kumbaga, meron siyang kakaibang charm kapag kagabi. So, naisip ko na maya-maya na mag-night strolling. Kaya lang, syempre dahil sa dami ng activities na ginawa natin ngayong araw, syempre nagutom ako kaya naisip ko na kakain muna dito sa Italian restaurant nila na La Bella Teodora. At ngayon sa harap natin, makikita natin na iba't ibang mga Italian cuisine na prepare ni Chef Danny. So meron tayo dito burrata salad, meron tayong ravioli, meron silang pepperoni pizza, meron silang seafood marinara, at marami pang iba. So ngayong gabi, susubukan ko itong burrata salad nila. American cheese. Perfect. And then, ravioli. Yan natin ng sauce. Napakasarap din. Paano ba yan, JSM Travelers? Kakain muna ako. Pag may time kayo, nandito kayo sa Las Casas, Pilipinas, bisitahin nyo ang kanilang Italian restaurant na La Bella Teodora. Bye! Oh, what a throwback, diba? Going to Las Casas, Filipinas de Acuzar reminded me of how beautiful, simple, and pure our culture is. We may have moved forward into the future in so many ways, but let this place be a reminder of our roots, our stories, and our true identity. Kung gusto nyo namang ma-feature ang inyong bayan, mag-email na sa thegsmchannel@gmail.com. Like, comment, and share this video. Subscribe na rin sa The GSM channel and follow our social media pages. Kita-kits next week dito lang sa JSM Travel and Tours.